Dito kami nagsimula. Ito ang aming unang tindahan, ang Tintin's Wholesale and Retail Store. And dito ko sisimulan ang kwento ko. Akalain nyo yun, nag-update sa akin ng FB. 2 years na pala itong tindahan. 2 taon na rin palang namamayagpag ang lakas ko ng loob. Kasi simulan ko tong negosyong ito nang wala akong kaalam-alam. Naglakas lang ng loob para simulan ang ganitong klase ng negosyo. Tinarget ko na talaga ang wholesale at retail. Pero nag-start lang naman ako sa maliit lang na kapital. Yung kalakalahating box lang ang aking mga binibili para kahit papano ay maibenta ko pa rin siya ng wholesale price. Target customer ko, syempre yung may mga tindahan. Inisip ko na para hindi na rin sila lalabas pa ng bayan para makapamili, ay dito na lang sila sa amin. Pero syempre, andyan na ang competition. And sa katotohanan, mas nauna sila sa amin dahil kami ang kumakalaban sa aming kakompetensya ngayon. Hirap, dahil sa simula, alam nyo namang walang magtitiwala. Pero ang pinakamahirap doon, nakuha mo na ang kanilang katiwala, pero binitawan ka pa rin sa bandang dulo. Oops, hugot! Napakahirap ng sitwasyon namin noon. Ang hirap mamili. Kailangan mo pang pumunta sa bayan para mamili ka ng paninda mo every 3 times a week. So, ang itsura namin, grabe. As in, hirap na hirap. Buti na lang may mga bagay naman na tumutulong sa amin para mailagay ang aming mga pinamili. Yung tipong pagod na pagod ka na sa pamimili ng iyong mga paninda. Sa sobrang init sa loob dahil hindi naman doon aircon. And hindi, bukod pa doon, yung tipong ma-out of budget ka pa. Kasi yung budget mo, akala mo pang doon lang, tapos sa dami ng nakikita mo, mas marami kang nabibili. So yun, dumadami yung budget mo, pati yung mga unexpected na nabibili mo, nadadagdag sa budget mo. So minsan nakaka-stress kasi wala ka palang pambayad. So ayan, pati yung tricycle, nahihirapan kaming kumuha kasi minsan tinataga kami ng presyuhan, ayaw nila ng mas mababayan. So yan, pagod, puyat, pawis, hay nako, ang hirap talaga. Tas pagdating namin sa tindahan, ayan, ibababa lang muna namin, tapos kukuha kami ng time para check-in namin isa-isa ang aming mga pinamili. Sa sobrang liit ng aming space, ay talaga namang wala na kaming mapaglagyan sa loob. So, halos sa labas na rin namin inilalagay. So, ang hirap. I-check pa natin yan isa-isa at saka pepresyohan isa-isa. Pero kahit gano'n ang ating pinagdadaanan, basta may mga customers na pabalik-balik sa'yo o mga bago na dumadating sa'yo and nabibit mo pa rin yung quota mo, enough na para mabayaran mo lahat ng mga expenses, yung mga operating expenses na kailangan, at meron ka pa rin mga pambili ng mga stocks mo uli. So, paikot-ikot lang naman ang pagtitindahan. Kailangan lang marunong kang maghawak ng iyong pera para patuloy na lumago ang iyong negosyo. Hindi man ganun kalakasan, pero at least nakakaraos. Enough na yon para maging masaya tayo bilang mga tindera. Partida yan, may mabait pa kayong tindera na laging nakasmile, nakikipagkwentuhan sa ating mga customer. Pero meron din naman kasi tayong mga customer na nakakairita. Yung magtatanong pa lang ng presyo mo, parang gigil na sa dahil mas mahal daw ang presyuhan mo. Gusto yata nila ilibre na. Never akong nakipag-price war sa aking mga kakompetensya. Maraming mga customers sa kabila ang nagsasabi, bakit daw sa kabila ganun lang ang presyo? Ibaba ko daw ang presyo ko at sa akin na raw sila bibili. Pero ako, never kong ibinaba ang presyo ko kung hindi ko talaga kakayanin. Dahil kung ano talaga yung markup ko, yun na talaga yun. Dahil para sa akin, negosyo ko to, capital ko to, so ako ang may karapatan kung magkano ang ima-markup ko para tumakbo pa rin ang aking negosyo. So, never kung nag-a-agree sa mga customer ko na nagsasabing ibaba ko ang presyo para doon na sila sa akin. Dahil mas naniniwala ako, suki-suki yan. So, mas nauna silang suki ng mga nauna sa akin. So, bakit pa sila pupunta sa akin, 'di ba? So, price war,
hindi ako naniniwala dyan. Kasi after mong mamili, ilalagay mo naman siya. So, hindi kaya ng 1 oras, 2 oras, talagang maghapon. Halos maghapon kami ngayon naglagay ng mga pinamili namin sa mga lalagyan. So, ayan na guys. Mamaya ilang araw lang yan. O, mamaya pag may bumili na, gulo-gulo na lang yan. So, hindi mo talaga ma-expect o mapapanatili na maayos ang iyong lalagyanan ng paninda kasi na pagka may mga bumibili na kanya-kanya lang siya nakuha o kahit kami kumukuha dyan nagugulo rin talaga. Tapos nahihirapan pa rin kami maghanap kung saan nakalagay kasi nga napakaliit lang ng aking space. So kung ano lang yung meron, yun na lang na ang pinagkakasya namin. So ayan, doon banda yung mga tinapay, tapos may kusina pa sa banda. So ayan, napakaliit lang talaga ng space ko kaya pagtyagaan na lang kasi sanay na rin na sila sa akin dito kaya mahirap nang lumipat ng pwesto. So yun lang guys. So okay na po ang aming mga pinamili. So naghahantay na lang po tayo ng customer kasi ngayon ayan. At dahil paulit-ulit lang ang routine sa isang tindahan, so yan, mamimili, ilalagay na naman sa mga istante, magbibilang, at kung ano-ano pa. So yon, laging ganun, malinis, tapos magulo na naman. So, kulang na talaga yung space. Kaya nung in-offer ng may-ari ng tindahan, yung kanilang available space, kinuha na namin. So, ayan, nag-start na kaming maglinis kaagad. Pero pinag-isipan ko, sabi ko, mas malaki tong pwesto na to. Paano ko kaya to malalamanan? Pero sige, nilakasan ko na naman ang aking inaloob na mas malaki ang renta dito at mas malaki ang space. So, ibig sabihin, mas marami ang ilalagay kong paninda. So, kailangan ko ng mas maraming capital para mapuno ko ang space na ganito. Pero, syempre nga, dahil nga sa lakas lang ng loob, go pa rin. And nag-start na kami, naglipat nung time na pagkatapos naming maglinis. So yun, eto na ang aming bagong pwesto nung time after 6 months na nag-start ako dito sa pwesto na ito. Ito yung pwesto ko dati. So 6 months din ako nagtagal dito hanggang sa inoffer nga ng may-ari ang kabila nilang pwesto na nabakante at kami na ang pinagamit nila. So yan, ito na ang aming iniwan na pwesto dahil doon na nga kami mag-i-start sa kabila. So, eto na ang aming bagong pwesto. So, kulay blue ang pintura, tapos na i-transfer na rin namin ang aming mga paninda dito. So, yun nga, dahil nga sa iniisip ko, paano ko pupunuin tong lugar na ito na sobrang dami? Yung aking mga paninda, hindi naman ganon kadami. So, parang problema ko pa ngayon ang magiging pandagdag ko ng capital kasi syempre, kailangan mas maganda kung punong-puno ang iyong paninda. So, medyo hindi ko alam kung paano ko paggaganahin ang lakas ng loob ko para mapuno ito. Yun ang aking problema dati kung paano ko ito pupunuin. Pero ayan naman at naiayos na namin. Nakapagpagawa na rin naman ako ng mga istante. Yan yung dati ko pang istante at ito yung pinagawa ko mga istante. So yan, nalagyan na rin naman namin ng mga maayos na rin ng spacing o paglalagay ng mga displays. So yan, ito yung bago kong pinagawang istante na bakal na siya para patungan ng mga delata at mga alak. So yan, okay naman din. Kahit na papano, yun nga, mas maraming space nga dahil kakailanganin pa talaga ng pangdagdag para mas maayos ang tindahan. So, kahit naman nga papano ay naayos naman ang
ang bago kong tindahan na ito. Nalagyan naman na marami na akong space na maluwang. Marami na akong paglalagyan. At pag namimili kami, hindi na rin ganon kahirap, hindi na rin ganon kasikip. So, mas maganda yung naging space ko dito dahil nga malaki na yung luwang, malaki na yung space na pwede namin gamitin pagka namimili kami. Mga ilang buwan din na ganun pa rin ang aming ginagawa. Nagpupunta pa rin ako sa grocery kung saan ako namimili. At the same process, pagbaba ng aming mga paninda ay tatanggalin namin isa-isa, bibilangin, pepresyohan. Lalo na nung time na yon na hindi stable ang presyuhan. So, pataas ng pataas ang mga bilihin that time. So, kailangan mo talagang i-check bawat lahat ng pinamili mo para nagiging updated ka sa mga presyuhan mo. So, ganun po kahirap noong time na yon. So, namimili pa rin ako. Iniisip ko naman, sa tuwing namimili ako, kailangan ko hindi na ako nag-tricycle ng time na yon. So, nagsasasakyan na lang kami. Pero, syempre, kailangan kong maggasolina. Tapos, kakain kami. So, kung iisipin ko, yung natitipid ko sa pamimili sa grocery ay konting-konti lang talaga para dun sa presyo na mabibili mo sa mga apps at free delivery pa na dadating sa'yo. So, naisip ko, less pagod, less na yung nakukonsume mong time. So, bakit pa ako pupunta ng grocery na pwede ko namang mabili lahat ng mga ito sa apps? So, yon dahil nga nasa highway na kami, mas mabilis na o mas madami na ang mga ahente na dumarating sa akin. So, may mga ahente na pumupunta na nakakapag-order na ako sa kanila at na dinideliver pa sa amin. So, yun, ang ginawa ko na lang ay humanap pa ako ng mga ibang apps na kasi yung mga ahente usually pag Nestle lang yan. Pagka kung ano lang yung hawak nilang company. So, yun, naghanap ako ng iba na apps na pwede kong orderin dun lahat and maidi-deliver na sa akin ng libre. So, yun, nag-apps na lang ako mula noon, hindi na ako nag-grocery. So, na-lessen na yung time ko. So, halos lahat naman ay nasa apps na. So, delivery free pa. So, yan. So, parang, ka na lang, nahihintayin mo na lang na dumating yung mga delivery mo, tapos display at saka presyohan na lang. Tapos, hindi pa sabay-sabay kasi merong date na ibang araw, merong susunod na araw. Depende kung kailan mo makukuha ang iyong delivery. So, yan. Less hassle na po tayo na nagpapadeliver na po ako. So, eto na po siya at nag-start na din akong kumuha ng mga box o half box at mga box na rin. So, yun. Doon ko na rin na-start. Ang mga ahente na pumupunta sa amin ay dinideliver talaga nila sa aming tindahan, and yan chine-check isa-isa para syempre walang makaligtaan na naiwan or mali, may damage. So, pwede naman din i-BO pagka sa ahente nang galing ang mga produkto. And yun nga, nakilala ko na rin si Mary Mart. So, yun, dun na ako nag-start na magpa-deliver kay Mary Mart. So, hindi na po ako nahihirapang pumunta sa mga grocery dahil nga may mga ahente, may mga apps na ako na kinukuhanan. Katulad na nga lang din ng grocery at Mary Mart. So, itong si Mary Mart dito, nag-start mabago. Pwede ko ba ipalit yung criss-cross dito sa Mary na wala Mart ng hangin? Si Mary Mart ang nakatulong ng malaki para ngayong pangalawang taon ng aking tindahan ay mas na-achieve ko yung aking gusto na maging maaliwalas ang aking tindahan. So yun, dito sa Mary Mart ay nakakapag-order na ako ng per box. So per box na po ang order sa Mary Mart. So mas madaming stocks na po ang kailangan mong bilhin at napupuno na po ang aming tindahan. So dahil nga dyan, dahil ako ay isang Mary Mart user na sinwerte din na i-renovate ang aking tindahan. So, before renovation, ito po ang itsura ng aking tindahan. Okay naman na po siya, pero gusto ko rin namang mabago yung maging maaliwalas ang aking tindahan. So, ako na
nagpapasalamat ako na isa ako sa na-renovate ng Merrimart at dahil sa kanilang kabarangay program. So, ito po ang itsura ng aking tindahan noon bago ang renovation ng Merrimart. So, tinanggal ko po yung lahat na yan para mag-giveaway sa mga gondola na binigay sa akin ng Merrimart. So, ito po ang itsura ng aming tindahan before po ng renovation. Ilang months din po, o ilang weeks din po siyang inayos. Tinanggal ko po lahat yan bago na renovate ni Merrimart. At ito na po ang ating bagong tindahan, ang Tintin's Mini Mart. So, powered by Merrimart na po tayo ngayon. So, syempre, ang capital po ay atin pa rin. Meron lang po kaming agreement ng Merrimart sa pagsusupply ng mga stock. Syempre, sa mga orders ko, meron po kaming monthly na kailangang ikota sa Merrimart. Pero hindi naman po pressured ang pagbili sa Merrimart. So, hindi rin po sila pinipressure na sa Merrimart lang bumili at nakakabili pa ko kami sa iba. So, yan. Ito na po ang aming Tintin's Mini Mart sa loob ng 2 taon. Ito 2 years na po ang aming store and nagpapasalamat po ako sa mga naging suki ko na hindi po ako binitawan. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta. Dahil sa inyo ay nananatili pa rin tayong nakatayo despite po sa competition, despite sa tumal, and eto nga, naka 2 years na kami, 2 taon, and sana po magtuloy-tuloy pa tayo. Kahit naman po paano nakakasurvive pa po tayo sa ating mga financial expenses, napapaikot pa natin ng maayos ang ating kapital, at nababayaran pa po natin ang mga kailangan nating bayaran. So, eto na po ang aming Tintin's Mini Mart na powered na po ng Merrimart. So, mas maaliwalas na po siya. Pakiramdam ko po bilang store owner ay napakasarap po sa pakiramdam na tuwing papasok ako sa aking tindahan ay napakamaaliwalas na po ng aking tindahan. So, yan po ay tulong ng Merrimart. So, ayan po, napakasarap po na sa 2 taon ng aking pagsaserbisyo sa inyo ay maaliwalas na po ang aking tindahan at eto na po ang ating Mini Mart store. So, in my 2 years, tinataglay ko lang po ang pagtitiyaga, pagtitiis, kababaang loob, pagtitimpi, tamang paghawak ng pananalapi, dasal, and syempre cool lang. Enjoy lang natin ang negosyong ito. Huwag tayong magpapaka-stress dahil baka po tayo ma-stroke. Enjoy lang natin ang nakikita natin kagandahan ng ating tindahan at pakikipagkapwa tao sa kapwa. So yun lang. Good luck aking mga kasari and see you in my next year.